Ang tumatagas na balbula ang nagdulot ng sunod-sunod na pangyayaring nagresulta sa matinding apoy sa planta ng chemical ng Philips. Ang sakunang ito ay magbibigay liwanag sa mga panganib ng kakulangan sa mga regulasyon sa kaligtasan. Oktubre 23, 1989 na ngayon. Nagsasagawa ng regular na maintenance ang mga manggagawa sa Reactor 6 ng Houston Chemical Complex. Hindi ito komplikadong proseso, pero nangangailangan pa rin ito ng pag-iingat. Ang high-pressure reactor ay puno ng halo ng mga material na madaling magliyab. Walang puwang para sa mali. Hakbang-hakbang sinusunod ng manggagawa ang proseso ng pagmantini. Biglang may malakas na sumisitsit na tunog na bumalot sa paligid habang marahas na inilalabas ng reaktor ang lahat ng laman nito sa bakuran ng pabrika, tinatabunan ang lahat ng bagay ng ulap ng nasusunog na singaw. Alam ng mga manggagawa na kahit kaunting apoy ay pwedeng magpasabog, kaya tumakbo sila. Lumipas ang 2 minuto, nagtala ng malakas na lindol sa Houston at makapal na itim na usok ang umakyat sa Pasadena compound. Isa itong malawakang sakuna na dulot ng isang maling galaw. Ang complex ng chemical ay matatagpuan sa abalang industrial na lugar sa tabi ng Buffalo Bayou. Pag-aari ito ng Philips Petroleum na may ilang planta sa lugar. Kasama ang Planta 5 na pinangyarihan na aksidente, lahat ng ito ay high-tech na pasilidad na may mahigpit na operasyon at istriktong panuntunan sa kaligtasan. Iyan ang sinasabi ng dyaryo sa pinakamababa. Ayon sa mga ulat, kilala ang kumpanya sa pagkuha ng mga subkontraktor at hindi gaanong sanay na manggagawa kumpara sa sarili nilang empleyado. Kumikita lang ang mga manggagawang ito ng 65% ng sahod ng mga empleyado ni Philips at wala silang benepisyo gaya ng insurance o pensyon. Pero may kapalit ito. Sa araw ng sakuna, isang grupo ng mga manggagawa ang ngatasang magsagawa ng maintenance sa Reactor 6. Ang reactor ay gumagawa ng high-density polyethylene o high-density polyethylene, isang material na ginagamit sa paggawa ng mga plastik na bote at lalagyan. Ang 150 talampakang taas na istruktura ay tinawag na loop reactor. Sa loob ng reactor, isang halo ng mga chemical, ethylene, isobutane, hydrogen at hexene, ang pinainit hanggang 230 degrees Fahrenheit. Ang mga materyales na ito ay nagre-react sa isa't isa sa presyong 6 na raangsay at lumilika ng mga high-density polyethylene na particle. Ang mga particle ay bumaba sa 6 na settling legs. Ang mga tubong ito ang nagdadala ng high-density polyethylene papunta sa isang tangke para sa karagdagang pagproseso. Sa proseso, unti-unting bumabara ang mga particle sa settling legs na kailangang linisin ng mano-mano. Ginagawa ito nang hindi pinapatigil ang proseso. Sa loob ng reaktor, isang espesyal na disenyo ng balbula ang ginamit upang ihiwalay ang mga tubo mula sa reaktor. Hindi sinimulan ang proseso ng pagtanggal ng bara hanggat hindi nababara ang lahat ng 6 na leggings na nangyari noong Linggo, Oktubre 21, 2 araw bago ang sakuna. Sinimula ng mga empleyado ang paglilinis ayon sa plano. Matapos tiyakin na pula ng indicator ng pagsara, isinara nila ang balbula at tinanggal ang 2 kontrol na hose ng hangin. Nilagyan nila ng kandado sa saradong posisyon para matiyak na walang laman ng reaktor ang dadaloy sa leggings. Habang naglilinis, sunod na buksan ang ikalawang balbula sa ilalim ng legging at tanggalin ang plastik na himulmol. Iniwan ang proseso para tapusin sa susunod na linggo. Dahil sa iba pang prioridad sa trabaho, maaring itanong kung naiwasan sana ang sakuna kung iba ang naging prioridad ng mga gawain. Kinailangan ng investigasyon para matuklasan ang sumunod na nangyari. Noong Lunes, Oktubre 23, 70% ng laman ng reaktor, mga 5,000 libra ang nailabas sa atmosfera. Sa isang segundo, kumalat ang mapanganib na ulap ng nasusunog na gas sa lugar. Tumunog ang babalang signal kaya nagmadaling lumikas ang mga manggagawa sa planta, ngunit kulang ang oras. Sa loob ng 2 minuto, inabot ng ulap ang pinagmulan ng apoy at malakas itong sumabog. Yumanig ang pagsabog sa buong industrial park at binagsakan ito ng malalaking tipak ng bakal. Lumilipad ang mga bakal doon at sumasabog. Naramdaman mo ba? Tinangay ako ng mga 30 talampakan. At tumayo lang ako at nagsimulang tumakbo. Nagsimulang tumakbo at tumalon sa mga pantalon at tumakbo papunta sa likod. At tuloy-tuloy lang ang pagtakbo. Ang pagsabog sa planta ng Philips ay kasing lakas ng 2.4 na tonelada ng trinitrotoluene at nagtala ng 3.5 sa Richter scale. Ang unang pagsabog ang sanhi ng sunog sa buong planta.
Sa loob ng 10 hanggang 15 minuto umabot ang apoy sa 2 tangke ng imbakan ng Isubutane na may 20,000 galon at nagdulot ng isa pang malakas na pagsabog. Lalong lumala ang sitwasyon ng isa pang polyethylene reactor ang sumabog ng malala mga 25 hanggang 45 minuto matapos ang una. Habang magulo, maaring may 3 dagdag na pagsabog pa. Unang rumasponde ang Philips Company Fire Brigade, sinundan agad ng mga bumbero mula sa Channel Industries Mutual Aid Association. Pagdating nila, agad nilang napagtanto na mahirap ang trabahong haharapin nila. Hindi lang malakas at di makontrol ang apoy, sinira rin ng pagsabog ang malaking bahagi ng sistema ng tubig para sa pag-apula. Kinailangan ng mga bumbero gumamit ng cooling tower, water main mula sa katabing planta, settling ponds, at ship channel bilang ibang mapagkukunan. Sa kabila ng pagsisikap, naging hamon pa rin sa mga bumbero ang matinding apoy at dami ng gasolina. Matapos ang 10 oras ng pakikipaglaban, napuksa ng mga fire engine, foam truck ng Philips at brigada mula sa mga kalapit na planta at lokal na departamente ang apoy. Sa panahong ito, halos hindi naging praktikal ang mga operasyon ng search and rescue. Kinabukasan, pumasok ang mga empleyado ng Philips sa planta para tsaking ligtas na ito bago pumasok ang search and rescue team. Kahit na nakontrol na ang apoy, may panganib pa rin ng karagdagang pagsabog at pagbagsak ng estruktura. Ang mga opisyal ng Occupational Safety and Health Administration ang unang pumasok sa lugar para mangolekta at magpreserba ng ebidensya. Ang kanilang investigasyon ay hindi lamang nagbunyag ng maraming pagkukulang sa planta, kundi nagpakita rin na may alam na ang mga opisyal ng planta tungkol sa mga problemang ito bago pa man mangyari ang insidente. Matapos ang pagsusuri, lumitaw ang posibleng pagkakasunod ng mga pangyayari. Habang may maintenance, tinanggal ang lockout device sa itaas ng balbula ng settling leg number 4. Nang ikabit muli ng mga manggagawa ang air hose na kumukontrol sa balbula, aksidenteng nabuksan ito at tumagas ang laman ng reactor sa settling leg. Ipinakita ng investigasyon na may malaking depekto sa disenyo ng sistema, magkapareho ang air supply at discharge hoses ng itaas na balbula. Dahil dito, nagkamali at napagbaligtad ng mga manggagawa ang pagkabit ng mga hose. Kahit na ipinapakita ng indicator na sarado, maaring bukas pa rin talaga ang balbula. Pumatay ang pagsabog at sunog sa 22 manggagawa ng planta at isa pa ang namatay sa ospital. Natagpuan lahat ng biktima sa loob ng 250 talampakan mula sa reaktor 6 kung saan tumagas ang gas. Isang ulat sa Pangulo ang nagsabi na may 130 pang nasugatan sa aksidente. 35 manggagawa ang naospital, kung saan 5 sa kanila ay may malubhang pinsala na nagbabanta sa kanilang buhay. Mahigit 100 tauhan ang hindi nasaktan matapos silang maharangan ng apoy. Nailigtas sila ng United States Coast Guard at Houston Fire Department. Ang kumpanya ng Philips Petroleum ay nagkaroon ng pinsala sa ari-arian na nagkakahalaga ng $715 milyong o $1.73 bilyong sa kasalukuyang halaga at karagdagang $700 milyong na pagkawala ng kita. Sa huling konklusyon ng investigasyon, natuklasan ng Occupational Safety and Health Administration ang isang seryosong paglabag sa mga matagal nang itinatag at malinaw na nauunawaang mga pamamaraan na lumikha ng mga kondisyon na nagbigay daan sa paglabas at sumunod na pagsabog. Sa madaling sabi, sinadya ng Philips na balewalain ang sariling panuntunan sa kaligtasan at industriya. Sa planta ng Pasadena halimbawa, nagpatupad ang kumpanya ng isang pamamaraan na hindi isinama ang backup na proteksyon. Dagdag pa rito, natuklasan ng Occupational Safety and Health Administration na maaring ikabit ang actuator air mechanism anumang oras kahit na habang isinasagawa ang maintenance procedure at na maaring may isang tao na aksidenteng o sinadyang nabuksan ang mga balbula. Inakusahan ang Philips ng kakulangan sa distansya ng mga gusali sa planta, dahilan ng maraming nasugatan at namatay na manggagawa dahil kulang ang espasyo para sa epektibong paglikas. Ayon kay United States Labor Secretary Elizabeth Dole, pinalala ng trahedyang ito ang ebidensya na ang pagsabog ay maiiwasan kung sinunod ang safety procedure. Nadiskubre ng Occupational Safety and Health Administration ang mga dokumento ng Philips na humihiling ng aksyon, ngunit kadalasan ay hindi ito pinansin. Binigyang diin din niya na ang Philips, pati na rin ang iba pang mga kumpanya sa larangan ay kumuha ng mga hindi gaanong bihasang subcontractor para magsagawa ng mga mapanganib na operasyon. Nagresulta ito sa nakamamatay na kahihinatnan. 2 buwan bago ang sakuna, binuksan ng subcontractor ang ilang tubo patungo sa tangke nang hindi inihiwalay ang linya.
Dahil dito, tumagas ang nasusunog na solvent sa katabing lugar, nagliyab at sinunog ang 4 na manggagawa na nagresulta sa 2 namatay. Sa isa pang pagkakataon na nasaksihan ng isang operator ng planta, iminungkahi ng mga manggagawa ng subcontractor na gamitin ang presyon ng reaktor para linisin ang mga baradong balbula, isang pamamaraan na maaring humantong sa isang sakuna na katulad ng laki. Sa huli, inakusahan ng Occupational Safety and Health Administration ang Philips Petroleum Company ng 566 na sinadyang paglabag at 9 na seryosong paglabag at nagmungkahi ng kabuuang multa na humigit kumulang $5.7 milyong. Bilang tugon sa ulat, pumayag ang Philips Petroleum Company na magbayad ng 4 na milyong multa upang ipatupad ang mga iminungkahing proseso ng Occupational Safety and Health Administration sa pamamahala ng kaligtasan sa lahat ng pasilidad ng kumpanya. Bilang bahagi ng kasunduan, pumayag ang Occupational Safety and Health Administration na alisin ang sinadyang paglalarawan sa mga paglabag. Naipublish ang pamantayan sa kaligtasan ng Occupational Safety and Health Administration sa Code of Federal Regulations noong 1900, naraan 72 halos 3 taon matapos ang sakuna. Binago ng mga pamantayang ito ang ligtas na proseso, disenyo at operasyon sa industriya ng petrochemical. Dahil dito, naging mas ligtas na lugar ng trabaho ang Phillips Houston Chemical Complex sa Pasadena katulad ng ibang planta sa bansa. Ngunit noong 1900 ang planta ay naging lugar ng isa pang pagsabog at sunog na kumitil sa buhay ng 2 kontratista na nasunog hanggang mamatay dahil sa 500 degree Fahrenheit na tunaw na plastik. Isa pang pagsabog na nagresulta ng pagkamatay ang naganap sa sumunod na taon. Sa kabila ng lahat ng mga sakunang nangyari sa kumpanya, tila nanatiling walang saysay ang kaligtasan ng mga manggagawa. Panurin ang susunod na episode. Kung interesado ka sa video, paki-like at mag-iwan ng komento para suportahan ang channel.